pagtalakay at pagbubulay-bulay sa umagang ito ay muli ito ay matutunghayan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa Kabanatang 3, talatang 1 at 2. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabangan sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang salita. Tunghayan mo nawa, Panginoon, ang dakong ito at liliman mo ng iyong presensya ang sandaling ito ng aming pagkakatipon upang madama namin na ikaw ang siyang narito sa aming kalagitnaan, alinsunod sa iyong pangakong kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroon ka sa kalagitnaan nila. Ibigin mo nawa, Panginoon, na kami lalo na sa aming pagpasok sa kalagayan ng pakikinig ng iyong mga salita. Gabayan nawa kami ng iyong Espiritu upang kami makarating sa kalaman ng katotohanan at gayon naman sa aming pakikinig ng iyong mga salita ay mapapagpala kami gaya ng nasusulat na kung saan ay sinasabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin na merong pagpapasalamat sa ibayong pagkakataon na marinig namin ng iyong tinig na mangungusap sa aming kalagitnaan. Amen at amen. Tayo po ay makakaupo at patuloy na pinasasalamatan natin ang Panginoon sa mga panibagong pagkakataon na kagaya nito na tayo nagkakatipon sa kanyang pangalan. At malaya tayo na maisagawa natin ang ating pagsamba sa kanyang pangalan. Sa nakaraan na pagtalakay ng mga bagay na napakalagang ating malaman, ang ating aralin na pagkain na pinamagatang bayang hirang noon at ngayon. At gaya ng nasabi ng nauna, ito ay nahahati sa 2 bahagi. Ang unang bahagi ay ang bayang hirang noong panahon ng unang tipan. Pinili ang isang lahi. At ang ikalawang bahagi, bayang hirang, ngayong panahon ng ikalawang tipan, isinali ang ibang lahi. Kapansin-pansin, sa paksang ating pinag-uusapan ay halos ito ang buong nilalaman ng kasulatan. Sinisikap natin na maunawaan natin ang kabuuan ng nilalaman ng kasulatan at kung papanong ang bayang hirap, yung chosen people na tinatawag, mga pinili na lahi, inaring ng Panginoon na maging kanyang bahagi mula sa mga iba't ibang mga bansa sa ibabaw ng balat ng lupa. Nagtangi ang Panginoon ng magiging kanyang pag-ari. Mahalagang paksa ito sapagkat gaya ng talatang ating batayan ay kung saan ay sinasabing itong mga taong bumubuo nitong bayang hirang
ay mayroong kahigitan. Meron silang kalamangan. Ang ginamit ngang salita rito sa wikang Grego ay yung perissos, na ang ibig sabihin ay saganang kalamangan o karagdagang kahigitan. At hindi lamang ang kanilang kalamangan ang pinag-uusapan sa bayang hirang, itong mga taong pinili ng Panginoon na kanyang pag-ari, maging pag-ari, kundi maging naman yung kapakinabangan. May mga pagpapala, merong mga pribilehiyo at benepisyo. At walang pag-aalinlangan, ito rin naman ang dahilan kung bakit tayo ay nagnanasa na mapabilang din sa bayang hirang. May bilang sa bayang hirang. Hindi po siguro yon may tatanggi sapagkat ang ating kalagayan ay mahalaga para sa atin na matiyak din natin sa ating ganang mga sarili kung tayo ba ay kasamang naibibilang din sa bayang hirang. At tayo rin ba ay mayroong karapatan o kung hindi man karapatan ay mayroon din ba tayong pagkakataon na magtamasa ng mga pagpapala, ng mga biyayang benepisyo o pribileyo na inilalaan ng Panginoon para sa mga kanya. Kaya mahalagang paksa itong ating pinag-uusapan. Dahil napakalaga ng pagiging bayang hirang, hindi may tatatwa, pinag-uusapan to, pinagtatalunan, sino nga ba ang kabilang na kasama sa bayang hirang? At lalo na sa atin, maari nga ba tayo talagang maisali sa bayang hirang? Sa mga tanging pinili ng Panginoon na maging Kanya. Kung pansinin ninyong mabuti kapag inyong babaybayin ng mga nasusulat, maliwanag sa kabuuan ng kasulatan, walang pinag-uusapan, kundi ang bayang hirang. Lalo na sa unang tipan, na mas kilala bilang lumang tipan o matandang tipan, ang nilalaman ay halos ang kasaysayan nitong bayang hirang. Sino sila at paano sila ay pinili ng Panginoon sa gitna ng lahat ng mga bansa. Merong itinangi ang Panginoon para sa Kanya na maging angkinin niyang Kanyang pag-ari. At sa tala ng mga nilalaman ng lumang tipan o ng unang tipan, ay halos makikita natin ang kakaibang pakikitungo ng Panginoon sa mga ito. Tinamasa nila ang mga pagpapala, ang mga benepisyo o pribilehyo ng pagiging bayan ng Panginoon. Yan ang halos nilalaman ng
unang tipan. Samantalang tayo ay nasa ilalim na ng ikalawang tipan, na mas kilalang bagong tipan o batang tipan, ay malaking bagay na ating maintindihan kung tayo ba ay maaring magsabing kasali din tayo sa mga pinili ng Panginoon. Kabilang din pa tayo doon sa mga hinirang. Kaya hindi may tatatwa, pinagtatalunan, pinag-aagawan. Hanggang sa panahong ito, sino nga ba lamang ang mga taong kabilang sa bayang hinirang? At paano ba kung maaring maisali, paano may bibilang nakasama sa bayang hirang? Mangyari po kung hindi natin ito natitiyak, mga kapatid, na mga pinakaibig sa Panginoon, ano ang halaga o bentaha na tayo ay nagkakatip? Yeah. Bakit tayo nagbabasa ng Biblia at bakit natin pinaniniwalaan ang mga nangasusulat sa kasulatan? Yeah. Mangyari, naniniwala tayo na kasama tayo sa bayang hirang. Kabilang tayo sa mga taong pinili din ng Panginoon na maging Kanya. Ngunit, kinakailangan nating ugatin ang simulain. Paano nangyari? Sinisikap natin na maging maliwanag ang ating katayuan at ating pinaniniwalaan. Kaya parang sa ibang banda, ang ating aralin na pagkain ay merong hawig sa pagiging historical. O parang may kinalaman siya sa kasaysayan, sa mga pangyayari, kung paano naganap ang mga bagay na ito sa kabuuan ng kasulatan. Kaya nga, dalawang bahagi ang ating tinatalakay. Sa unang tipan, masusubaybayan muna natin kung sino at paano pinili ng Diyos ang isang lahi. At sa ikalawang bahagi, sa ilalim o panahon ng ikalawang tipan, kung paano naisali ang mga ibang lahi. Kabilang na tayo roon. Sapagkat sa ikalawang tipan, bagamat sa unang tipan, binabanggit din ang mga hentil. At kapag pag-usapan ng mga hentil, ang mga goyim sa Hebreo, mga ethnos sa Grego, at sa Latin, Gentiles, yung mga ibang tao na hindi mga Hudyo. Yung mga Israelita at hindi mga Israelita. Yun ang palaging pinag-uusapan sa kabuuan ng kasulatan. At napag-aralan natin sa nakaraan, itong bayang hirang ay yung mga taga-Israel, ang mga Israelita. At pinagtibay ng Roma, Kabanatang 9, bukod sa ating talatang batayan dito sa Roma, Kabanatang 3, talatang 1 at 2, sinusugan ng Roma, Kabanatang 9, 4 at 5, na kung paanong itong mga Israelitang ito, na sa kinalaunan ay mas tinatawag silang mga Hudyo.
Kaya sila tinatawag ng mga Hudyo sapagkat nanggaling sila sa Judea, sa lahi ng tribo ng Judea na isa sa mga anak ni Jacob, at si Jacob alam natin na pinalitan ng pangalan na naging Israel. Kaya ito yung mga Hudyo na taga-Israel. Umaring sabihin natin Israelita sapagkat galing sa binhi ni Abraham. Na sa kanila ang sabi ng pawang mga Israelita ay inilatag yung mga pakinabang na meron sila. Hindi lamang ang kanilang kalamangan, kundi ang kanilang kapakinabangan. At binanggit yon sa Kabanatang 9, talatang 4, ang mga ito. Pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos, sa kanilang pagkukupkop, ang kalwalatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Diyos, at ang mga kapangakuan na sa kanilang mga magulang, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. Itong mga bagay na tinukoy na ito, bandang huli, makikita natin yan sa ating pag-aaral, hindi lamang tumukoy tungkol sa mga Israelita, bandang huli, maging ang mga hindi Israelita, maging yung mga hindi Hudyo, at ang tinutukoy ko ay ang mga Hentil na at mga ibang mga tao mula sa mga ibang bansa. Itong mga pakinabang na ito ay nakamtan din ng mga ibang mga tao, mga ibang lahi, sa ilalim ng ikalawang tipan. Kaya, mga kapatid, mahalaga ito sa atin. Sapagkat kinakailangan maging maliwanag sa atin na meron tayong talagang pinanghahawakan sa ating pinaniniwalaan. Na meron tayong talagang matatag o matibay na pamantayan, bakit maaari nating sabihin na tayo'y kabilang sa bayang hirang at tayo man ay mga kakaasa na ating mararanasan, matitikman, matatamo itong mga pangako ng Diyos ayon sa kanyang tipan. Kaya tayo dito sa kawan ng Panginoon, sa pagkakaunawa natin at pagpapaunawa ng Biblia, ay ating pinaniniwalaan na itong Biblia, sa Hebreo na Tanak at sa Grego ay Aklat, ay isa siyang pinakasulatan ng pagtitipanan. Marahil hindi madalas pag-usapan ang tungkol sa tipan. Ngunit para sa atin ay napakahalagang paksa ng usapan tungkol sa tipan, yung covenant. Sapagkat mapapansin natin na itong bayang hirang, itong God's chosen people or chosen people of God na tinatawag, itong bayang hirang, itong pinili na lahi, ay lalo nating makikita, mapag-uunawa kung bakit sila bayang hirang, bakit silang pinili na lahi, ay nakasalalay sa pakikipagtipan ng Panginoon, Diyos sa kanila. Yeah. Parang ang ibig ipahiwatig ay titingkad na maliwanag ang kanilang pagiging bayang hirang. Bakit sila ang chosen people? Bakit sila ang pinili na lahi? Ay dahil
sa ginawang pakikipagtipanan ng Panginoon sa kanila. Kaya hindi natin maaring itabi ang usapan tungkol sa tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa kanyang bayan, sa bayang hirang. Kaya minamahalaga nating lubha ang usapan tungkol sa tipan. Para sa atin, ang Biblia ay isang tanak o aklat na pinakakasulatan ng pagtitipanan. Marami kasi ay hindi ganoon ang kanilang pagtanaw o pagtingin sa Biblia. Kaya makikita nyo na basta na lamang na may nagbabasa, hawak ang Biblia, nagbabasa, umuhugot na lamang ng talataryan, kinukuha na lamang sukat, at pagkatapos ay inaangkin na yun ay nauukol sa kanya o para sa kanya. Ngunit sa atin ay ating nililiwanag na marapat muna nating makalamang at maunawaan ano ba itong Biblia na ito. Yamang ito ang ating batayan, yamang ito ang ating sukatan ng ating pananampalataya. Kung ano ang nilalaman nito, ang siyang ating pinaniniwalaan, at yung labas o hindi matutunghayan, masusumpungan sa Biblia, hindi natin pinaniniwalaan. Sa mga kapatid, napakahalaga sa atin itong aklat na ito, itong tanak na ito, itong Bibliang ito. Ngunit mahalagang maunawaan natin, ano ba itong aklat na ito? Lalo na ang kanyang nilalaman. Palagi ko ngang nasasabi, hindi napapansin na ito'y isang aklat ng tipan. Dapat sana ay maging maliwanag ito sapagkat hindi naman lingid sa kaalaman ng marami, nahahati ito sa dalawang tipan. Di ba? Merong unang tipan o lumang tipan, merong ikalawang tipan o ikalawang tipan. Dalawang tipan ang naririyan sa loob ng nilalaman ng kasulatan. At doon tayo dito sa kawan ng Panginoon namamaybay upang lalong maging matibay ang ating pagkakaunawa at maging ng pagpapaunawa ng nilalaman ng kasulatan. At sapagkat mahalaga na usapan ang tungkol sa tipan, kaya dito sa atin sa kawan ng Panginoon, may limang bagay na ating binibigyang halaga. Unang tungkol sa tipan. Ang tipan ay pinakipagtipan ng mismong Panginoon. Ang bayan ng tipan, kung sino itong mga kinatagpo na mga tao at ginawa niyang katipanan o kinatipan ng Panginoon. Ang ikatlo, ang tipanan na ugnayan. Kung ano ang tipanan na, ano ang ugnayan na namamagitan sa Panginoon at itong kanyang bayan, ang bayang hirang. Napakalagay nito sapagkat sa atin, ang sentrong turo natin o batayang katuruan ay may kinalaman sa relasyon sa Panginoon. Natatandaan ninyo na sa mga nakarang mga panahon, palaging nababanggit yung relasyon, hindi relihiyon, na kasabihan. Sa atin, napakahalaga ang relasyon. Bagamat ang totoo po noon, ang relihiyon, relasyon din. Relegare sa Latin. Ibig sabihin yung pagbabalik. Para bagang ang reliyon, ibig sabihin ay merong naputol na ugnayan. Kaya merong pagbabalik. Relegare. Kaya reliyon. Yung saltang re. Yung anong tawag nila yun, yung prefix, yung panguna na saltang re ay may kinalaman sa pagibayo, pagbabalik. Hindi ba ganon? Kaya yan ang relihiyon. Ang ginagawa nila ay, ng relihiyon ay
dahil sa nagkaroon ng parang agwat o paglalayo o pagkaputol ng relasyon ng tao sa Panginoon, kaya siya kinakailangan magbalik, magrelihiyon, parang ganon. Kaya naman ang lahat ng mga relihiyon, kung titignan ninyo, ay gumagawa silang parang hagdanan o kaya ng tulay, paano makabalik sa kanilang pinanggalingan, paano mamuuli ang kanilang ugnayan sa Diyos. Kaya ang mga reliyon may kanya-kanyang daan o may kanya-kanyang tulay na kanyang ginagawa, paano makabalik sa pinanggalingan, paano mabuuli ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang kaiban lamang ng reliyong Kristiyano sa lahat ng mga reliyong dominante o malalaki sa buong mundo. Halimbawa, ang Mohammedanismo, ang Islam, ang mga Sintoismo, ang mga, sabihin na ninyo lahat ng mga tinatawag lang major religions in the world, yung mga malalaking reliyon sa mundo. Lahat sila, gumagawa sila ng paraan o gumagawa sila ng daan kung paano makabalik sa Diyos. Ang kaiba ng Kristyanismo, bilang isang reliyon, hindi ang Kristyanismong reliyon ang gumagawa ng paraan upang makaabot sa Diyos, upang makarating sa Diyos, kundi ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang maabot ang tao sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon na nagkatawang tao at naparito sa sanglibutan. Nakita niyo yung diferensya? Nakita niyo yung pagkakaiba ng Kristyanismo bilang reliyon sa ibang mga dominante o nagahari o malalaking reliyon sa buong mundo. Ang ibang mga malalaking reliyon sa mundo, gumagawa ng paraan kung paano maabot ang Diyos. Sa Kristyanismo, ang Diyos ang umabot sa tao sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, mahalaga yon sa atin bilang mga Kristiyano na maintindihan natin yon. Ang bagay na yon. Ngunit, sa atin dito sa kawan ng Panginoon, higit natin binibigyan diin na yung relasyon na pinag-uusapan sa Panginoon, yung ugnayan na namamagitan sa Panginoon at ng kanyang bayang hirang, ay hindi basta pangkaraniwang ugnayan. Isa siyang tinatawag nating tipanan na ugnayan. Covenantal relationship. No? Covenantal relationship. Mangyari, at yan ay pinapaliwanag na natin sa nakaraan at marami pang mga nakaraan nating aralin na pagkain, mangyari ang ugnayan na namamagitan sa Panginoon ay nilakipan ng sumpaan. Nilakipan ng tipanan. Yan ang ibig sabihin ng Hebreyong salitang berith. At nang magtipanan o makipagtipanan ng Panginoon sa kanyang naging katipan o katipanan, ang bayang hirang, ito ay isang tipanan na ugnayan na walang hanggan. Olam berit sa Hebreo. Eternal, everlasting covenant. Ang pinag-uusapan dito sa nilalaman ng Biblia. Kung ang pag-uusapan ay ang tipanan na ugnayan na namamagitan sa Panginoon at ng kanyang bayan. Mahalaga po yon, sapagkat malaki ang kinalaman noon sa kaligtasan. Malaki ang kinalaman noon sa usapin ng kaligtasan. Kinakailangan nating maunawan at yan naman ay marami tayong pagkakataon at mayroon tayong mga aralin na pagkain na tinatalakay ang tipanan na ugnayan na yan. Kung bakit siya, yung covenantal relationship na yan, ay isang tipanan na walang gan. Hindi siya panandalian. Hindi siya pansamantala, kundi siya ay pangwalang hanggan.
Napakalagang maunawaan natin yon sapagkat kung tayo ay totoong merong relasyon sa Panginoon, sukat at dapat nating naunawan, nalalaman at naunawan ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon hindi panandalian, kundi pang walang hanggan. Kasi covenant siya. Covenantal. Tipanan siya na may sumpaan. Diba? Isipin ninyo kung ang bawat mananampalatayang Kristiyano, naunawaan niya ang kanyang relasyon sa Panginoon, ang kanyang ugnayan sa Panginoon ay isang tipanan. Meron ba kayong makikita na mananampalataya na sabihin nating ihiwalay sa Panginoon? Meron bang masasabing mananampalataya na tatalikuran ng Panginoon? Meron bang masasabi nating Kristiyano na mananampalataya na hindi mananatili sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon? Wala. Kung naunawaan niya na ang kanyang relasyon sa Panginoon, ay hindi panandalian, hindi pansamantala lang, na abang masaya ang buhay, abang magaan ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay, abang parang maliwanag ang kinabukasan na hinaharap, kaya siya ay nananatili sa Panginoon, sa kanyang pag-ugnayan. At pagkatapos nito, may mga pagkakataong siya'y manlalamig, may mga pagkakataong siya'y panghihinahan ng loob, may pagkakataon na siya'y masisinsay, o kaya hanggang kanyang itapon ang kanyang pananampalataya, tatalikuran ng Panginoon, lalayo sa Panginoon, mabubuhay na wala sa Panginoon. Walang magkakagayon na mananampalataya kung maintindihan niya na ang kanyang relasyon sa Panginoon ay hindi panandalian kundi pang walang hanggan. Kaya tayo dito sa kawan ng Panginoon, binibigyan natin ng lubhang kahalagaan itong tipanan na ugnayan. Hindi siya basta relasyon. Hindi siya basta ugnayan na lamang, kundi ito'y tipanan na ugnayan, nilakipan ng sumpaan. Tayong mga Pilipino, hindi naman nalalayo sa atin ang kaalaman tungkol sa tipan kung tutuusin. Sapagkat sa kulturang Pilipino, sa kalinangang Pilipino, ang salitang tipan ay malalim na nakaukit sa atin yan. Diba? Kaya may ginagamit din natin yung salitang yan sa mga nag-iibigan, sa merong relasyon. Anong tawag natin sa kanila? Magkatipan. Di ba? Magkasumpaan. Di ba? Oh. Meron pa nga tayong istorya tungkol sa sumpa kita. Di ba? Yung ating bulaklak na sampagita. Ibig sabihin, kung tutusin, naunawaan nating mga Pilipino ang tungkol sa tipan at tipanan. Naunawaan natin ang tungkol sa sumpaan. Yeah. Kaya kung maunawaan na natin talaga, mga minamahal kong kapatid, ang ating relasyon sa Panginoon, ang ating ugnayan na namamagitan sa atin, ang ating at Panginoon, ang ating pagkakaugnay sa Kanya, na ito'y tipanan na ugnayan, na ito'y covenantal relationship. Mga minamahal ko mga kapatid, wala sino man sa atin ang basta ihiwalay sa Panginoon. Wala sa atin ang basta bibitaw sa ating pagkakaugnay sa Panginoon. At walang anumang bagay na maaring makasira, makalagot, makaputol, makapaghiwalay ng ating kaugnayan sa Panginoon. Dahil ito'y mayroong sumpaan o tipanan. Mahalaga yon, kaya makita ninyo sa lumang tipan, ang kasumpaan ng Panginoon, ang kanyang katipanan ng bayang hirang, ang Israel,
ang isang lahing pinili ng Panginoon. Makita ninyo, pagdating lalo na pagkakaganda ng pagkakasulat ng awit, sa awit 77 at 78. At ginamit palagi yung saltang kay dalas-dalas. Isinasaysay kung anong nangyari dito sa bayang Hirang, itong chosen people, itong mga Israelitas, lahing pinili ng Panginoon. Sabi, kay dalas-dalas. Kay dalas-dalas nilang maghimagsik. Kay dalas-dalas nilang magkasala. Kay dalas-dalas nilang gumawa ng masama. Kay dalas, ang dami ng binanggit na kay dalas-dalas. Ngunit sa kabila ng ito, mga kapatid, madalas man silang magkasala sa Panginoon. Madalas man silang talikuran nila ang Panginoon. Ngunit dahil sa tipan na namamagitan sa kanila, ang tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa kanilang mga magulang, hindi makakalimutan ng Diyos na meron siyang sumpa, na meron siyang tipan sa kanilang mga magulang. Kaya hindi sila kaagad o basta nililipol ng Diyos. At kung may mga pagkakataon mang nilipol sila ng Diyos, huwag niyong kaligtaan, merong palaging sinasabing, merong tinitirang labi, kakaunti, o retaso. Nagtitira ng retaso ang Panginoon sa kanila. Ang tinatawag sa Ingles na remnant. May tinitira ang Panginoon sa kanila. Kahit nalilipulin niya, sila nang dahil sa kanilang kasamaan, at lalo na kapag sinira nilang tipan, pag sinalangsang nilang tipan, kapag ang tipan ay tinalikuran nila, lalo na ng bagong sibol na. Itong mga sumunod na mga lahi nila, ang sabi sa pagkakatala na mababasa sa Biblia, hindi na nila kilala ang Panginoon. Dahil nangamatay na yung kanilang mga magulang. Wala na si Abraham, wala na si Isaac, wala na si Jacob. Namatay na si Moses. Namatay na yung kanilang mga ninuno na nakakakilala sa Diyos. Pero yung mga sumunod na lahi na, yung mga anak ng mga anak nila at mga anak at ng mga anak nila, hindi na nila nakikilala ang Diyos. Kaya patitipan, ang ipinakipagtipan ng Panginoon sa kanilang magulang, tinalikuran na rin nila yan. Subalit dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan, sa kanilang mga magulang, hindi sila kaagad nililipol ng Diyos. Hindi sila kaagad basta malipol ng Diyos. At kung talagang mababasa natin, maraming pagkakataon na talagang hindi na kayang tignan ng Diyos ang kanilang kasalanan. Ang kanilang kasamaan ay labis-labis na. At talagang kailangang dalawin sila ng Panginoon upang sila'y parusahan. At hanggang sila'y lipulin. Ngunit nang dahil sa sinumpaang tipan ng Diyos sa kanilang mga magulang, nagtitira siya ng kakaunti na labi. May retaso o remnant na itinitira ang Panginoon sa kanila. At maging sa bagong tipan, sa ikalawang tipan, sa Roma 9 at Roma 11, at yan ay bahagi ng ating pag-aaral sa ikalawang bahagi, muling binanggit ni Apostol Pablo yan, na hindi lahat ng Israel, ang sabi ay pinarusahan, merong natitira, merong retaso, may remnant. Sa atin man,
Bagamat hindi tayo kabilang doon sa lahing yon na pinili, doon sa hinirang na bayan na yon, kung ang pag-uusapan ay ang kaligtasan, meron tayong katiyakan kung naunawaan natin ng lubusan ang nilalaman ng tipan. Hanggat hindi natin maunawaan ang nilalaman ng tipan, mga minamahal kong mga kapatid, mga pinakaibig sa Panginoon, malabo ang ating kinatatayuan. Nangangapa tayo. Ano bang batayan ninyo? Ano bang batayan natin na mapapanghawakan kung bakit tayo ay may kaligtasan? Paano na ang kaligtasan ay dumating sa atin? Samantalang sa 1:4, 42, ang sabi ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. Hindi lang naman ang kaligtasan. Doon sa Roman 9:4-5, nakita natin ang tipan at ang lahat ng nilalaman ng tipan. Yung mga tinatawag kong pagpapalang pakinabang, covenant blessings o covenant benefits. Kasi yung tipan, may nilalaman siyang pagpapalang pakinabang. At yun ay mahalagang pag-usapan natin sapagkat naririyan sa nilalaman ng kasulatan ng mga pagpapalang pakinabang na yan. Mga pangako na ipinangako ng Panginoon. Halimbawa ng kaligtasan. Sa kanila nagmula ang Kristo, ang tagapagligtas. Kaya sa kanila yung kaligtasan. Paano tayo hindi mga Hudyo? Paano tayo na mga Hentil? Paano tayong hindi kasali sa mga Israelita? Anong meron tayo? Di ba? Kaya mahalaga natin pinag-uusapan ng tipan. At kailangan nating ugatin, tiyakin kung tayo'y kasali sa piniling lahi. Tayo ba rin ba'y nakasamang ibinilang sa bayang hirang? Madali kasi ang kagaya ng ginagawa ng mga ibang sekta ng pananampalataya na basta aangkinin na lamang kami ang chosen people, kami ang bayang hirang, kami ang pinili ng Panginoon. Hindi tayo lumulukso kaagad. Hindi tayo tumatalon kaagad. Kundi sa ating aralin na pagkain ito, bayang hirang noon at ngayon, sa lumang tipan, pinili ang isang lahi, sa ikalawang tipan, isinali ang ibang lahi, inuugat natin ang ating pinagmulan. Mga minamahal kong kapatid. At napakapalad natin sapagkat dito sa kawan ng Panginoon ay talagang maliwanag nating mauugat ang ating kalagayan, maging sa kasalukuyan at maging kung ano ang ating kakaharapin sa inaharap. Sa pamagitan nitong 5 bagay na nilalaman ng kasulatan. Yung 5 bagay na yon, nabanggit ko yung 3, ang tipan, ang bayan ng tipan, ang tipanan na ugnayan, at yung kasunod, yung larawan ng ugnayan. Paano ba inilalarawan ng ugnayan na namamagitan sa Panginoon? At ang makakamtan sa tipanan. Ano ba yung mga pagpapalang pakinabang? Upang marami kasi tayong makikitang nagbabasa ng Biblia at may nakitang magandang nakasulat, lalo na kung pinag-uusapan ng mga pagpapala, blessings. Sapagkat yan ang hilig ng nakakarami. No? Walang gustong mabasa sa Biblia kundi yung mga blessings, 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 mga pagpapala, mga biyaya. Ngunit, mga minamahal ko mga kapatid, anumang pagpapala, anuman niyang mga biyaya
Ano man yung mga pakinabang na nariyan na nasusulat sa kasulatan na mababasa sa Biblia, ay hindi basta ganon na maangkin na lamang ng isa. Maliwanag, hindi ba? Sa ikalawang tipan, ang sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso Kabanatang 2, mula sa talatang 11, 13, at 19. Ano ang sinasabi doon? Na nang kayo'y hiwalay kay Kristo Jesus, walang relasyon ng sino man kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na wala siyang kinalaman o kaugnayan sa Panginoon. Anong sabi? Hindi kayo kababayan ng sambahayan ng Israel. At hindi lamang yon, kundi kayo taga-ibang lupa sa mga tipan at mga pangako. Anong ibig sabihin ng ginamit na sa salitang Ingles? You are foreigners, strangers. Sa pagkatid, kung ano yung nilalaman ng tipan, na sapagkat yan ay tipan na pinakipagtipan ng Diyos sa mga Israelita, sa pamagitan ng kanilang mga magulang, kagaya ni Abraham. At kung ano ang nakalakip na mga pagpapala, ando to, mayroon ding kalakip na sumpa. No? Hindi lamang kapalaran, kundi kasumpaan ang nariyan sa loob ng tipan. Ngunit yung mga pagpapala na naririyan, nilalaman ng tipan, ay para sa kanila. Sa kanila lamang. Sapagkat sila ang katipanan. Silang katipan, ang katipanan. Silang kinatipan eh. At yung hindi taga-Israel, ang sabi, hindi kayo kababayan ng mga Israelita, taga-ibang lupa kayo. Hindi para sa inyo ang mga pangakong yan na ipinangako na nilalaman ng tipan. At ang dugtong ay, wala kayong pag-asa. Ibig sabihin, wala kayong maaasahan na makakamtan. Maliwanag po yun. Sa bagay, kung ating babalikdan ang mga palagi kong mga pangkaraniwang paglalarawan, hindi naman mahirap itong pinag-uusapan natin eh. Sapagkat ano ang katumbas ng salitang tipan? Nandyan yung mga kasulatan ng kasunduan, halimbawa. Sa Ingles, meron tayong mga agreement, meron tayong mga contract, kontrata. Meron tayong testamento na tinatawag. Lahat ito, alos pareho ng salitang tipan. Malalim nga lang ang salitang tipan, covenant, berit sa Hebreo, diatheke sa Grego, sapagkat para mapagtibay ang tipan, kinakailangan ng dugo. Yung iba kasing kasulatan, hindi ba naglalagdaan lang, nagkasunduan, naglagdaan. Ang tipan, di ba? Pinagtitibay ito sa pamagitan ng pagpapatulo ng dugo. Kaya, mga minamahal kong kapatid, kagaya mamaya, makikibahagi tayo sa dulang ng Panginoon. Gaano kahalaga na tayo makibahagi sa dulang ng Panginoon. At kung bakit ang iba hindi pinahalaga na parbagang ang pakibahagi sa dulang ng Panginoon, ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng saroy, parang walang halaga. Mga minamal kong mga kapatid, nagkakamali ang nag-iisip ng ganoon. Napakahalaga na makibahagi sa dulang ng Panginoon ang kumuha ng tinapay at uminom ng saro. Noon nga kami mga bata, naturuan kami ng mga aming mga magulang. Kung meron kang huwag kakaligtaan na bahagi sa pananambahan, sa pagdako sa kapilya o sa bahay-sambahan, ay yung makaligtaan mo na ikaw ay hindi makibahagi sa dulang ng Panginoon. Ano kasing meron sa dulang ng Panginoon? Anong meron?
Sa susunod na mga pagkakataon, may inihanda akong aralin pagkain, dugo sa saro. Hindi ba ang saro, ang sabi ng Panginoon, ano ang kanyang sinabi? Ito ang dugo ng tipan. Yeah. Ang saro, ang dugo ng bagong tipan. Mangyari mga kapatid. Kaya, mas malalim ang kahulugan ng saltang beret sa Hebreo, diatheke sa Grego, yung tipan, sapagkat pinagtitibay ito sa pamagitan ng pagpapatulo ng dugo. Kaya yung covenant making sa Ingles, yung pagsasagawa ng tipanan, ang totoo, hindi siya covenant making. Dapat ang talagang salin sa Ingles ay covenant cutting. Hindi siya pagsasagawa ng tipan, kundi paghihiwa ng tipan. Yun ang totoong kahulugan, paghihiwa. Kasi may inihiwang hayop, may pinatutulo na dugo. At kung bakit napakahalaga na ginagawa natin ang pakikibahagi sa dulang ng Panginoon ay sapagkat naririyan bilang palatandaan kung papaanong noong unang panahon nang makipagtipanan ng Diyos kagaya kay Abraham, ang magiging tanda ay yung pagtutuli may pinadudugo, pinatutulong dugo. At sa lahat ng tipanang isinagawa, palaging may inihiwa, pinapatay na hayop, pinatutulo ang dugo, sapagkat yun ang magpapatibay noong ginawang tipanan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, meron din ganyan, yung blood compact. Hindi ba? Na naghiwa, naglaslas sila, ang mga dayuhan, at mga Pilipino naglaslas doon sa Bohol. Hindi ba? Kung doon naganap yun, naglaslas ng dugo ng kanilang mga kamay, pinatulo ang dugo, inilagay sa isang saro, uminom sila. Ang tawag natin doon ay sanduguan. Isang dugo. Tinatawag sa istorya natin blood compact. Pinagtibay yung kasunduan sa pamagitan ng dugo. Yan ang kaibahan ng at sa pakikibahagi natin sa dulang ng Panginoon, pinagtitibay natin. Pinagtitibay natin ang ating pagkakaugnay sa Panginoon. Kapag iniinom natin ang saro, tanda sa gisag ng dugo ng ating Panginoon. Pinagtitibay natin yung ating ugnayan sa Panginoon. At napakahalagang gawin sapagkat mahalagang palagi nating sinasariwa. Palagi nating inaalala na tayo'y sa Panginoon. Yeah. Hindi ba laking, sabihin nating, pakinabang sa atin na hindi man tayo nakasali doon sa mga tipanang sinasabi diyan sa Biblia, ngunit sa pamagitan ng pakibahagi sa dulang ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na uminom sa saro ang dugo ng bagong tipan. Ibig sabihin, pinagtitibay nito na kasali din tayo sa mga katipan. Kasali din tayo sa mga kinatipan ng Panginoon. Kabilang din tayo sa kanyang bayang hirang. Isinali na tayo sa lahing pinili. Naunawaan ninyo, bakit mahalagang ginagawa natin ang pakikibahagi sa dulang ng Panginoon. Kung
kung hindi tayo naniniwala at napakasagrado, napakabanal ng pakikibahagi sa dulang ng Panginoon. Mangyari, pinag-uusapan dito yung buhay na ibinigay ng Panginoon para sa atin. Inialay ang kanyang sarili na buhay, kapalit ng ating kaligtasan. At yung kanyang dugo na nabubo ay sagisag o palatandaan ng pakikipagkaisa niya sa atin at tayo ng ating pakikipagkaisa sa Kanya. Pinagtitibay yung ating pagkakaugnay sa Panginoon. Kung tayo ay walang relasyon sa Panginoon, kung hindi tayo nabubuhay na nakaugnay sa Panginoon at mga kapatid, walang halaga sa atin ang makibahagi sa dulang ng Panginoon. Kasi wala tayong pagtitibayin. Wala tayong pagtitibayin. Bakit kayo kailangan kumain nitong tinapay, tuminom ng saro? Di ba? Hindi naman kayo pala sa Panginoon. Wala naman pala kayong kinalaman sa Panginoon. Wala naman pala kayong relasyon sa Panginoon. Ngunit kung mayroon, sa tuwing tayo makikibahagi sa dulang naman, pinagtitibay natin. Parang patuloy nating sinasariwa at inaalala kung paano tayo tinubos din ng Panginoon at ariin niyang maging Kanya, maging kabahagi ng Kanyang pag-aari, maging bahagi ng mga lahing Kanyang pinili, kasamang ibinibilang sa mga taong bumubuo ng Kanyang bayan. O yan ang halaga. Hindi pwedeng i-menosprecious, ang sabi nga, o precious, sa salitang Kastila. Hindi pwedeng pawalang halaga. Napakahalaga niya. Kaya ako, sa ating mga aralin na pagkain, pinag-uukulan ko ng pansin at binibigyang diinan tungkol sa tipan. Dahil ito ang nagtatali sa atin sa Panginoon at sa Kanya. Ito yung nag-uugnay sa atin sa Panginoon. Yeah. Marahil hindi kasi masyadong tinatalakay yan sa mga ibang mga pagtitipon, maging sa mga iglesyang Kristiyano. Basta na lamang kasi nahawakan ng Biblia, nagbukas ng Biblia, kung anong nasusulat diyan, basta na lamang inaangkin, lalo na kung magagandang sinasabi, lalo na kung mga pagpapala na hindi muna inuugat kung ang mga pangakong naririyan na ipinangako na nilalaman ng tipan ay kung meron din ba tayong karapatan na makinabang sa mga ito. Yeah. Kakaibang tipan, kagaya ng sa mga ibang kasulatan ng kasunduan, ang sabi ko nga, may mga kontrata, yeah. May mga testamento, may mga agreement. Ngunit, bagamat ang mga ito hindi buong may tutulad sa tipan dahil mas mababaw ang mga kahulugan. Pero maunawaan natin, maintindihan natin. Halimbawa sa isang kasunduan. Ano yung mga kasulatan ng kasunduan na meron tayo? Kasunduan ng bilihan, kasunduan ng paggawa, agreement, deed of sale, contract of work, yung mga katulad na mga kasunduan yan. Maintindihan naman natin. Halimbawa sa kasunduan ng bilihan, sa deed of sale, may nagbebenta at bumibili.
Pinagkasunduan nila kung ano ang binebenta nitong nagbebenta. Sumang-ayon naman ang bumibili ng presyo ng halagang bibilin. Nagkasundo sila, nagpirmahan sila. Sino bang makikinabang dun sa kasunduan ng bilihan? Hindi ba yun lamang nagkasundo? Yun lamang nandun sa loob, kasama nandun sa ng mga tao o partido doon sa kasulatan. Yung tagalabas, yun. Wala kang kinalaman doon. Ni 5, wala kang pakikinabangan doon sa kanilang pinagkasunduan, hindi ba? Hindi ka kasali eh. Kasulatan ng paggawa, contract of work. Sino ba ang suswelduhan? Yung nagtatrabaho. Pasasahurin nino. Yung nag-e-empleyo. Yung may-ari ng kumpanya o ng trabaho. Ikaw na hindi nagtrabaho, hindi ka naman, wala kang sa ating batas ng labor code. Yung tinataglang employee-employer relationship. Hindi ba? Maliwanag sa atin yung employee-employer relationship. Yung dalawa lang yun, yung employee at employer. Yung empleyado, nagtrabahante at yung amo na pinagtatrabaho, sila lang ang nagkakasundo, sila ang magbabayaran, ay wala tayong kinalaman kung hindi tayo kasali doon. Hindi mo ba? Medyo titingkad ng kaunti yan pag ang testamento ang pag-usapan natin. Ginamit din kasi sa ikalawang tipan ng Salitang Testamento. Kaya lang ang testamento ay may bisa kung mamamatay yung gumawa ng testamento. Wala siyang bisa kung hindi mamamatay. Yung nagtestamento. At madalas natin gamitin yan sa last will and testament. Kapag merong mamamatay, magpapamana. Magpapamana kung ano man ang ipamamana niya. Sinong pamamanaan? Yung kamag-anak. Di ba? Kasi pag hindi kamag-anak, pagtatalunan yun sa korte. Kasi sa batas po natin, mayroong probate na tinatawag. Yung testamento, dadalin pa sa korte yan. Magkakaroon ng probate, ang tawag sa ating batas. Talagang susuriin sino talaga ang karapat-dapat na magmamana. Sino talaga ang mga lehitimong tagapagmana. Pinagtatalunan yan sa mga korte. Sa proseso ng probate na tinatawag sa korte. Yeah. Ang ibig ko sabihin, kung hindi ka kaano-ano, hindi ka kamag-anak, wala kang kaugnayan doon sa magpapamana, may mamanahin ka ba? Wala. See? Kahit na hawak mo yung kasulatan, kahit na hawak mo yung kasunduan, wala naman ang pangalan mo riyan. Mga kapatid, di ba? Walang bisa. Hawak mo yung isang titulo, original na titulo ng lupa, hindi naman nakapangalan sa iyo. Mapapakinabangan mo ba? May bebenta mo ba? May sasangla mo ba? Hindi. Hindi sa iyo eh. Walang pangalan mo riyan. Sa kasunduan din, hindi ka kasali sa mga nagkasundo. Wala kang pakialam dyan. Wala kang kinalaman dyan. Wala kang makakamtam na pakinabang dyan. Mga kapatid, ganyan ang Biblia. Ang ibig sabihin. Kung itong Bibliang ito'y aklat ng tipan, may unang tipan, ikalawang tipan, ano man ang nilalaman ng tipanan diyan sa pagitan ng Panginoon ng mga kanyang pinakiugnayan at mga kinatipan niya, sa kanila yon. Kaya tama si Apostol Pablo, binigyan niya ng diin dyan sa Efeso 2, talatang 13, 12 hanggang 19, nang kayo'y hiwalay kay Kristo Jesus. Wala kayong kinalaman kay Kristo Jesus. Wala kayong kaugnayan, wala kayong relasyon sa Panginoon. Ano sabi niya? Hindi kayo sa sambahayan ng Israel. Dahil hindi kayo tagi-Israelita, kagaya natin, hindi tayo mga Israelita.
Hindi tayo mga Hudyo, mga Pilipino tayo. Wala kayong kinalaman, sabi niya sa mga tipan. At wala kayong aasahan. Hindi niyo pakikinabangan yan. Kaya mahalaga na maunawaan natin sa ating aralin na pagkain, sinusundan natin ngayon ang ating pinagmulan kung bakit tayo man ay isinali sa mga pinili. Paanong tayo'y naisamang kabilang sa mga hinirang. Ang ginagawa kasi po ng mga ibang relihiyon o mga ibang sekta ng pananampalataya, kagaya ng isang relihiyon, sila daw ay nanggaling sa isa sa mga tribo ng Israel, kaya daw sila ang bayang hirang. Susundan nila yung salit-saling lahi ni Abraham, at pagkatapos yung isang tribo roon, sabi niya, diyan kami nanggaling. Ang aming mga ninuno. Kaya kasali kami sa mga bayang hirang. Meron namang sekta ng pananampalataya narito sa atin. Anong sinasabi? Bukod dun sa sila ang kabilang dun sa tribo ng Israel na yon, ewan ko paano nila inuugat na sila nanggaling sa tribo na yon ng Israel. Meron naman nagsasabi, biglang yung mga Israelita, mga Hudyo, lalo na yung mga nagsisampalataya, mga Hudyo, bigla silang nangawala, bigla silang nagsipagtalikod, biglang-bigla sa Pilipinas, lumitaw sila. Parang parang napakalabo. Kaya tayo dito, nililiwanag natin. Inuugat nating mabuti mga kapatid, sapagkat malaking kinalaman nito sa katiyakan ng kaligtasan. Paano natin mapapanghawakan na tayo'y tiyak na ligtas, na tayo'y kasamang magmamana sa lahat ng mga pangako na nilalaman ng tipan, hanggang pati ang buhay na walang hanggan, pati na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Paano tayo makakatiyak kung hindi natin aalamin at unawain? Hindi po ba? Kaya mga minamahal kong mga kapatid, itong mga aralin pagkain natin, nais nating talakayin mabuti upang sa gayon ay magkaroon tayo ng katiyakan sa ating kalagayan. Lalo na bilang isang kawan ng Panginoon, bilang isang kawan ng mananampalataya, bilang isang kapisanan ng mananampalataya, bilang isang kalipunan ng mananampalataya. Anong mayroong totoong katiyakan ng kaligtasan na ating inaasahan? Pati na ng buhay na walang hanggan na pamana at ng pagpasok sa kaharian ng kalangitan, kaharian ng Diyos. O maging ang mga pagpapalang pakinabang. Itong tinatawag kong covenantal blessings or benefits na hindi lamang naman na ating inaasahang mararanasan sa inaharap, kundi maging sa kasalukuyan na ating pangaraw-araw na buhay. Hindi lang naman ang mga pangako na ipinangako na nariyan sa nilalaman ng tipan ay tungkol lamang sa pagkalipas na tayo'y mamatay, kundi habang tayo'y nabubuhay, maaari nating tamasahin, maaari nating
maranasan sa buhay na ito. Kaya napakaganda nung ating batayang katuruan, yung ating sentro ng turo, yung tipanan na ugnayan yung relasyon sa Panginoon. At madalas, hindi tayo umihiwalay sa paglalarawan ng ugnayan na yon kagaya ng pastor at tupa. Sapagkat sa pamagitan ng larawan ng ugnayan ng pastor at ng tupa, mararamdaman natin, mararanasan natin, maging sa buhay na ito, sa kasalukuyan nating pamumuhay, nakasama-sama natin ang Panginoon. Dahil yun ang ibig ipahiwatig ng larawan ng pastor at tupa. Sa lumang tipan, mula sa kanilang mga ninuno, pag-aralan ninyo. Sina Abraham, sina Isaac, sina Jacob, si Moses, at iba pa mga magulang nila. Nangabuhay sila na kinilala nila ng Panginoon ang kanilang nagpapastor sa buhay nila. Lalo pang tumingkad ang larawan na yon nang dahil sa kanilang pamumuhay. Nangabuhay sila sa isang lupain na pastulan ng mga hayop. Hindi naman ng lupang taniman, kundi talagang pastulan ng hayop ang kanilang tinirang dako. Ang lupang kanilang pinananahanan. At ang pinaka-kabuhayan ay ang pagpapastol ng mga hayop, lalo na ng tupa. At yun ang kinuwang larawan ng Panginoon upang madali niyang may paunawa sa kanila, upang magaan niyang may pahayag sa kanila ang kanilang ugnayan. Parang sinasabi ng Panginoon, kayo, Abraham, Isaac, Jacob, kayo na mga ninuno ng Israel, kayo mga nagpapastor ng tupa, naunawaan ninyo kung anong ginagawa ng pastor sa kanyang mga tupa. Isipin ninyo ito ngayon, ako ang inyong pastor, kayo ang aking mga tupa. Walang maraming usapan, naintindihan nila kagad. Hindi ba? Kaya ang pinaka-best illustration na tinatawag, ang pinakamagandang paglalarawan ng pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang bayang hinirang, iginuhit ito sa pamagitan ng larawan ng pastor at tupa. Kaya pag binasa ninyo at naipakita ko na sa inyo na lalo na sa unang tipan, ang pastor at tupa ang inyong makikita. At mas madalas yung bayan ng Panginoon, tinatawag na kawan ng Panginoon. Walang pagdududa doon. Dahil yun mismo ang larawan na ginamit ng Diyos sa kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang bayang hiram. Ang pastor at ang tupa. Ang Panginoon ang pastor. Ang kanyang bayan na matupa ng kanyang pastulan. Yan ang nilalaman ng buong lumang tipan. Kung titignan ninyo ang kanilang kasaysayan, ang kasaysayan ng bayang hiram. Paano ba nagwakas ang lumang tipan? Dahil nakipagtipa ng panibago ang Panginoon. Anong maiiwan mong larawan na makikita sa unang tipan? Ang Ezekiel 34, ang Jeremias 23, ang Isaiah 40, yung tinatawag nilang major prophets, yung mga malalaking mga propeta na nagsipaghula, nagsalita para sa Panginoon. Ano ang inilarawan nilang na naging kalagayan ng bayang hirang sa pagwawakas ng lumang tipan, sa pagtatapos ng lumang tipan? Larawan ng mga tupa at pastor at mga tupa. Pinangalat sila, pinagwatak-watak sila. At pag titignan ninyo, hindi ko na lang ibibigay maraming talata, pero nandyan sa ating CP ng Aralin na Pagkain. Ang mga ginamit na mga salita
ay salita ng panghahayupan, salita tungkol sa pastor at tupa. Pinagwatak-watak sila, pinagtabuyan sila, lumaboy sila, gumala sila sa mga bansa, nilamon sila ng mga bansa, sinugatan sila, kinain sila ng mga leon. Puro mga ganun ang mga salitang makikita nyo sa Lumang Tipan. Puro salitang may kinalaman sa hayop, sa mga tupa. At pagkatapos, sabi niya, darating ang panahon at ito ang pinangako, nagsara ang Lumang Tipan sa pangako na sinasabing, darating ang panahon, ang Panginoon mismo, ang magpapastor sa kanyang bayan, hahanapin niya yung mga nawala, kukunin yung mga nawaglit, titipunin niya muli, pakakanin niya muli, pasasabsabin sa mga matabang pastulan. Ganyan nagtapos ang Lumang Tipan. Nangangalat. Sa Ernest 3:17 ang sabi, ang bayan ng Tipan, ang bayan ng Panginoon, ang kawan niya ay nangalat, nabihag. Kaya nagsara ang Lumang Tipan doon sa pagkakabihag nila. Yeah. Pagbukas ninyo ng bagong tipan, ng ikalawang tipan, ano yung makikita ninyo? Katuparan siya ng ipinangako na doon sa Lumang Tipan ang sabi, sa kabila ng nangalat, na parang mga tupang nangalat, na nilamon ng mga bansa, ng mga leon, at ng mga ibang hayop, ang kanyang bayan, ang kanyang kawan, ang mga tupa sa kanyang pastulan, nangako ang Panginoon na darating ang araw, masusumpungan siya sa kanilang kalagitnaan, siyang magpapastor sa kanyang bayan. Titipunin niya at ililigtas ang kanyang kawan. Ganyan nagsara ang Lumang Tipan. Pagbukas ninyo ng bagong tipan, sa Mateo 2 pa lamang, ikalawang kabanata, para magugnay yung unang tipan at ikalawang tipan, tinalakay muna yung mga salit-saling lahi para makita na magkadugtong ang dalawang yan. At pagdating ninyo sa dalawang bahagi, ikalawang kabanata, ano ang ibinalita na makikita? May sanggol na isisilang. At itong sanggol na isisilang ay sino siya? Siya ang magpapastor ng Israel, ng bayan ng Diyos. Sa Mateo 2, katuparan niya ng Mikas, kabanatang 2. Usog kayo ng konti sa Mateo 9, ano ang ginuhit na larawan? Ang kahabag-habag na kalagayan ng mga tao sapagkat para silang nangahapis, nangangalat dahil kagaya nila'y mga tupang walang pastor. Nakita nyo? Nagwakas ang Lumang Tipan na nangangalat silang parang mga tupa, wala silang pastor. Ngunit ipinangako na ang Panginoon mismo ay masusumpungan sa kalagitnaan nila at siyang magiging pastor nila. Ililigtas niya yung kanyang kawan, titipunin silang muli. Pagbukas niyo ng ikalawang tipan, isinilang na yung katuparan. May sanggol na isinilang sa Bethlehem, tinatawag na pinakamaliit na bayan, batay sa pangako ng Mikas, Propeta Mikas, at gayon din tinupad sa Mateo 2. Yun ang magpapastor sa Israel. Maya-maya, lumantad ang tanawin, nangangalat sila na kagaya ng mga tupang walang pastor. Di kinalaunan, Mateo 10, biglang tumindig sa kanilang kalagitnaan ng isang nagsalita, ako ang mabuting pastor. Kailangan ni kanya na dalhin din ko naman sapagkat hindi lahat nasa kulungan ito.
Meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Kailangan, yung salitang day sa Greko, kailangan silang maging isang kawan, sabi niya. Ang tinutukoy na nasa kulungan ng mga tupa ay mga Israel na nangalat. At pinisang muli. At yung mga tupang wala sa kulungan yon, yung mga hindi kasali sa Israel, ay ibang mga tao. Hindi mga Hudyo, kundi ang mga Hentil. Subalit, paano munang nangyari? Pagdating ng ating Panginoon, bakit siya naparito? Naparito siya upang hanapin at iligtas ang nawala, ang sabi. Hindi ba? At pumaroon muna siya na hanapin na mauuna ang alin? Ang mga tupang nawawala sa bahay ni Israel. Pero dahil sa hindi lahat ay nagsisampalataya, hindi siya tinanggap ng mga kanya. Nakita nyo, ini-istorya ko na lamang ang buong pangyayari, pero nandiyan ang mga talata. Nang dahil hindi siya tinanggap ng mga kanya, bandang huli anong sinabi? Pinagutusan niya ang kanyang mga lagat, humayo kayo sa lahat ng mga bansa. Hindi na lamang ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo. Ipinangaral ang mabuting balita sa mga ibang mga tao, sa mga ibang bansa. Mateo, Marcos, Lucas 1. Yan ang istorya. Pagdating ninyo ng mga gawa, anong naging pagtatalo-talo dyan sa aklat ng gawa? Nang marami na ang mga nananampalataya. Yung mga Hudyo at mga hindi Hudyo, mga Hentil at mga ibang bansa, magkakasama ng nananampalataya sapagkat yun ang talagang kailangan maging isa sila. Pinagkaisa sila kay Kristo Jesus. Ngunit ano ang malaking pagtatalo-talo sa aklat ng mga gawa? Alam niyo ang pinagtatalunan? Ang pinagtatalunan sapagkat magkahalunan ng mga tao, mga Hudyo at di Hudyo na mga mananampalataya, pinagtatalunan pa rin sa aklat ng mga gawa, sino ba talaga ang mga bumubuo ng bayang hirang? Sino ba talaga ang mga piniling lahi? Kaya may pagtatalo-talo. Si Apostol Pedro naging apostol sa mga Hudyo, bandang huli, si Pablo naging apostol sa mga Hentil. Di ba? Yan ang istorya ng mga gawa, aklat ng mga gawa. Pagdating ninyo sa mga sulat ni Apostol Pablo mula sa Roma, lalo na, Epeso, Galacia, ano ang nilalaman? Pinaliliwanag ni Apostol Pablo ngayon na hindi na lamang mga Hudyo ang bumubuo ng bayang hirang. Kasali na rin ang mga hindi Hudyo, ang mga Hentil. Paano pinatunayan ni Apostol Pablo? Una, ang kanyang argumento, ang sinabi niya, hindi naman lahat ng mga taga-Israel ay Israel. Sabi niya. Yeah. At ikinwento niya ang istorya ni Abraham at ang kanyang mga anak. Yung anak sa pangako, yan. May anak siya iba eh. Ang pinili ng Panginoon yung isa lang. Ang kanyang inibig at hindi yung iba. Kaya sabi niya, hindi lahat ay anak ni Abraham. Ngunit bandang uli, kagaya sa Galacia 3, yung mga nananampalataya, dahil si Abraham, sa pananampalataya siya kinilala ng Diyos. Kaya sino mang nananampalataya kay Kristo Jesus, sabi niya,
Binhi na rin ni Abraham. Lahi na rin ni Abraham. At kasamang tagapagmana na rin. Nakita ninyo? Yan ang nilulutas ng mga sulat ni Pablo. Oo, sabi niya. Diyan sa Roma 9, Roma 11, ng mga kabanata yan. Baka matindi lahat, ang sabi niya, ay nilipol ng Diyos, nagtira siya, kaya yung remnant nandiyan pa rin. Nagtira pa rin siya. Ngunit, nang dahil sa pagkakadapa o pagkukulang ng mga Hudyo, dumating ang kaligtasan sa mga Hentil. Nagkaroon ng pagkakataon, parang nagkaroon ng puwang. Bumukas ang pintuan upang ang mga Hentil din naman ay maisali sa mga piniling lahi. O kasi kanya itong aking mga kababayan. Nang dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, nangahulog sila, nangagkulang sila. Hindi sila nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Hindi natupad yung gusto ng Diyos sa kanila. Kaya ngayon, ang sabi niya, itong mga Hentil na ligaw, iniyugpong sila. Ikinabit sila sa puno dahil binali yung mga iba na mga sanga. Yung dati malayo, inilapit ngayon. Ang kapatid, yan ang istorya ng ikalawang tipan. At napakagandang bagay na ating maintindihan. Pinagbatayan natin talata yung Roma 3:4 at Roma 9:4 at 5. Na sa mga Israelita lamang ang tipan at mga pangako, ang mga pagkapalang pakinabang, covenant blessing. Pero dyan din sa Roma, kabanatang 9 at kabanatang 11, pinaliwanag ni Apostol Pablo ang isang may tuturing nating mabuting balita para sa atin na mga hindi mga Hudyo, ang Ebanghelyo para sa atin. Ang sabi riyan, minagaling ng Diyos, minabuti ng Diyos. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kayamanan ng kanyang kahabagan. Yung dating hindi niya kinakahabagan, kinahabagan niya. Yung dating hindi niya bayan, ginawa niyang bayan. Nang dahil ito ang minagaling ng Diyos. Minabuti ng Diyos. Ginusto ng Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid. Napakapalad natin. Sapagkat hanggang sa atin na mga hindi Hudyo, hindi mga taga-Israel, naawa ang Diyos. Nahabag ang Diyos. Sa bagay, kung tutusin po, huwag nating kalimutan. Noon pa man na makipagtipanan ng Diyos kay Abraham, matagal nang ipinangako ng Diyos. Pagpapalain kita, sabi niya kay Abraham. At sa pamagitan mo, ipagpapalain din ang ibang angkan ng lupa. Nandun na yun sa simula pa. Parang nakatago lamang yung pangakong yun ng Diyos. Pero muli ninyong makikita niya nang si Moses ay makiharap sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kayo'y tumatayo ngayon sa harapan ko upang pumasok sa tipan. Hindi lamang kayo na naririto, kundi yung wala ngayon at tatawagin din. Nakapaloob yung mga pangakong yun na darating ang araw.
yung ibang lahi, isasalid din sa piniling lahi. Dito sa ikalawang tipan, sa Roma 9:11, sa Epeso 1, Kabanatang 1, sa Galatia 3, at iba pang mga sulat ni Apostol Pablo, ipinakita ang katuparang yon. Nagkaroon ng puwang, bumukas ang pintuan, nabigyan ng pagkakataon na maging ang mga hindi Hudyo, maging ang hindi taga-Israel, pati na ang mga hentil, ang mga ibang bansa, ibang mga tao, mula sa iba't ibang lahi, ay isinali din o naisali din sa mga piniling lahi. Kaya bandang huli, pag inyong paghahambingin, at yan ay gagawin ko sa ibang mga pag-aaral natin, paghahambingin natin ang mga Hudyo at mga Hentil sa isang mahabang talaan. Itong bayang hirang at itong isinali na maging bayang hirang, itong ibang lahi, isang lahing pinili at ibang lahi na pinili, napakahaba po niyang paghahambing. Makita niyo bandang huli ang kamanghamangang bagay kung ano ang nauukol sa mga taga-Israel, sa mga Hudyo. Kapareho rin na mga pribileyo at benepisyo na inilaan ng Panginoon para sa mga ibang lahi. Ang kapatid, yan ang istorya ng buong Biblia. Yan ang istorya ng buong kasulatan. Kung uusog pa tayo kay Apostol Pedro, ganun din ang sinasabi. Uusog tayo hanggang Apokalipsis. Larawan pa rin ng pastor at tupa ang inyong makikita. Dahil yun ang maganda at magaang paraan ng Diyos para maipaunawa niya sino siya sa kanyang bayang hirang at ano ang kanyang bayang hirang para sa kanya. Siya ang pastor. At ang mga kanya ay mga tupa ng kanyang pastolan. Yan ang buong Biblia. Mga kapatid. Minsan pakikita ko sa inyo yung ginawa kong iglap-sulyap. Ibig sabihin ng iglap-sulyap, sa isang tingin lang, makikita niyo yung buong kasaysayan ng pagtitipanan ng Panginoon at ng kanyang bayan. Mga minamahal kong kapatid, dapat tayong magpasalamat sapagkat tayo dito sa kawan ng Panginoon, meron tayong maliwanag at malawak na batayan ng ating sinasampalatayanan. Saligan ng ating pinaniniwalaan. Kaya dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Alam po ninyo, kaya ito ang aking mga tinatalakay upang pagtibayin ang bawat isa sa atin. Kung bakit ang mga ibang mga sekta ng pananampalataya, huhugot lang ng 1-2 talata, may pagmamalaki na nila. Pinangahawakan na nila lubos. Kontento sila, buong kanilang paniniwala na sila yon, ito sila, para sa kanila ito. Na hindi man pinag-uusapan at hindi man tinitingnan ng kabuuang mga pangyari dito sa ating kawan, inilalatag po sa inyo ng maliwanag ang batayan, saligan ng ating sinasampalatayanan. Kung ano ang ating pinaninindigan, ano ang ating pinaniniwalaan. Dinadalangin ko, tinihimok kayo. At ito lang kasi ang kulang sa atin, o mahina sa atin. Hindi tayo masyadong agresibo. Hindi tayo masyadong, masigasig. Samantalang, napakalinaw ng ating batayan, ng ating pananampalataya.
mapalad tayo sapagkat naririyan tayo sa magandang kalagayan na yan. Hindi po sapat na tayo basta masaya, nagagalak, na sapagkat meron tayong isa o dalawang bagay na pinangahawakan, kundi higit pa roon, tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Sapagkat maliwanag ang batayan ng ating pananampalataya. Ang aking dalangin, pagyamanin natin at pagtibayin natin ang ating pananampalataya. At aking inihimok kayo na mahigit tayong maging masigasig. Ibahagi natin sa iba. Yakadin natin ang mga iba sa tamang pananampalataya. Sa magandang kalagayan na meron kapag tayo'y na kay Kristo Jesus nating Panginoon, nakabilang sa kanyang mga tupa sa kanyang kawan, kasama sa bayan hinirang ng Diyos. Tayo po ay yumuko, sumandali at manalangin. Aming Panginoon at aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang napakagandang pagkakataon na kagaya dito. Na kami nabibigyan ng pagkakataon upang sa gayon ay mapag-aralan namin at maunawaan namin ang mga mahalagang katotohanan na mayroong totoong kinalaman sa aming pananampalataya. Upang kami hindi maiwan na kakapa-kapa sa dilim, na hindi namin naiintindihan, na hindi namin naunawaan ang aming katayuan, ang aming kalagayan. Salamat po, Panginoon, sa paggabay mo sa amin upang lalong mapagtibay ang aming pagkakaugnay sa iyo, ang aming relasyon sa iyo, aming Panginoon. Ang aming dalangin, lalo sa sandali na nalalabi ng aming pagtitipon ay makikibahagi kami sa iyong dulang. Maging pagkakataon nawa ito sa amin, magandang pagkakataon, upang sa pagkain namin ng tinapay at pag-inom ng saro, muli naming pagtitibayin ang tipanan na ugnayan na namamagitan sa iyo at sa amin. Sa pagkain ng tinapay at pag-inom nitong saro ng dugo ng bagong tipan. At naman natili sa aming mga alaala, palaging sariwa, na magpapaalala sa amin na kami tinubos mo upang maging sa iyo. Binayaran mo ng malaking halaga ng iyong dugo, ng iyong buhay. Kami upang maging sa iyo, maging iyong bayan, na angkinin mong sarili mong pag-aari. Na tinubos mo kami para sa iyo, upang kami mabuhay na nagpapatuloy na nakaugnay sa iyo. Hanggang darating ang araw na kami makikisalo sa iyong dulang sa piging ng kordero. Hindi lamang sa ngayon, kundi sa panahong ikaw ay muling babalik at paririto
upang makasama mo ang mga iyo. Salamat po, Panginoon, sa mabiyayang pagkakataon na ibinibigay mo sa amin upang pagindapatin mo kaming makadulog sa iyong dulang. At maranasan nawa namin na ikaw ang aming kasalo sa iyong dulang. At maranasan namin ito, hindi lamang dito, kundi saan man kami naroroon, na ikaw ay kasama-sama namin, kasalo namin sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen at amen.